to submit Duterte's Senate confession in the ICC. What? To submit. Well, I have always been true to my statement since we started the EJK hearing that I'm not going to allow the ICC to get our documents for that. Anyway, they could be able to do their own investigation on their own. Hindi na kailangan yung tulong ng Quadcom o tulong ng aking committee on that. No? In fact, naniniwala kami na the ICC is watching all the proceedings. Kaya meron silang documents tungkol dyan. So, maganda yung sinabi ni Congresswoman Castro. Yet, I still would like to say na let them do a separate investigation. Oo. Not use us for their own investigation. Yun lang ang sa akin. Thank you. Kat Borbes from Radio Pilipinas. Sir, clarify ko lang po yun dun sa inviting former President still sa Quadcom. Sabi niyo po, next week, November 6, will be about illegal drugs. Would you ask him din po ba to attend para po mabigyan linaw din po yung connection niya with Michael Yang? Or reward system lang po talaga yung habol niyo from the former President? Yeah, if ever that the President will notify us about his intention to be a part of the next hearing, then we can adjust the agenda that we set already. Basically, madali naman natin ma-adjust yun. At mag-focus lang muna tayo sa lahat ng mga tanong kay Presidente. At kapag nakuha na natin po lahat ng mga sagot, then we can let him go. So, hindi naman po, kasi marami na nasagot sa Senado eh. And ako, particularly, kapag ako, hindi ko natatanong yung mga bagay na yun. Kasi nga, ano na yun eh, na manifested na yun eh, na under oath. So, kunin na lang natin mga bagay na medyo hindi pa klaro sa amin. So, yun po yung ating kasagutan. Ako naman, meron akong reservation to invite the President kasi nasabi niya na lahat eh. Ang gusto niya sabihin sa Senado eh. So ano pa ang nais namin makuha sa kanya, no? Just for him to be present there. Siguro, gusto ko sabihin na if he is well enough to face the Senate, palagay ko, kung talagang kinakailangan imbitahan namin siya, he should also be well enough to face us. Yun lang. Sa akin, meron na akong talagang reservation tungkol dyan. No? Because I think that what he said in the Senate is enough for us to know what actually happened in the war on drugs in the former administration. Sir, next lang po. Doon po sa Senate hearing, lumabas po si Muking. Meron po ba tayong coordination with the Senate po kung paano po siya mapapadalo po dito? Yung OMSEC natin, we tasked them to look for Muking. I don't know precisely what the communication that had been done with her. No? But since nandyan na siya, there's no stopping for us to invite her. Most likely, that can be answered by the COMSEC. But a while ago, when I asked him, we invited her already. So, most likely darating yan. Kasi alam mo, may procedure eh. Una, invitation, tapos show cause order, and then afterwards, saka mo siya is-cite in contempt. But andun pa lang tayo sa show cause order. Sir, last na lang po on my end. Ano pong message natin doon sa mga kapulisan na meron pa pong alam tungkol po dito sa mga iniimbestagahan nating issue? Given na parang ang nangyayari po is pinagmumukha ng Pangulong Duterte na siya yung knight in shining armor nila by taking the responsibility. Pero yun nga po, tulad ng sinabi ninyo kanina, hindi naman po tatayo yun sa korte. Ilan-ilan lang naman yung I think yung sa reward system. Tapos yung sa mga patayan, yung mga nakakatanggap ng reward, well, siguro feeling guilty sila. But majority of the 220,000 strong PNP men in uniform and non-uniform, majority dyan talagang walang alam eh. Alam ko, naniniwala ako na
there are certain areas that this program were initiated. So I hope that those who have knowledge about this, must come out. Kasi ang pananaw ko, nagkaroon talaga ng deception, na deceive tayo dun sa order. Nagkaroon ng confusion and deception. And that's the reason why somehow, siguro, masasabi natin, marami din sa mga kapulisan, ang masasabi natin, hindi nila ma-differentiate. Nagkaroon ng gray area eh. Ito ba'y legitimate order? Pero, i-arm mo yung parang papatayin mo, parang, di ba? So, hindi klaro. Kaya, I think, ako ang position ko, I'm not talking about the whole of the Quad Committee. Ang position ko, since nagkaroon ng confusion and deception, hindi lahat na naging involved doon are somehow 100% guilty. Nagkaroon ng, alam mo yun, na ikaw, subordinate ka, utos sa ito ng boss mo, ano gagawin mo? Susunod ka. Lalo na yan, mga PNP officials yan, PNP men and women. So, pag sinabing itong order, sundin mo. Otherwise, magkakaroon ng repercussion yun. So, may takot. Aside dun sa may deception, may confusion, may fear. Natakot sila. So, hindi total ng kapulisan ang ako naniniwala, kakaunti lang to. Ito, hindi ko maalala kung ito yung isa sa mga hearing namin sa Human Rights o Quadcom na to, no? Pero, nung inimbitahan namin si Colonel Patay, sapagkat for 8 months, siya ang station commander ng Batasan. More than 100 people were killed during his time. Sa kanya, okay. Pinatawag din namin yung kanyang deputy, yung major. Pinatawag din namin yung 4 na pulis. Oo. Tinanong ko sila okay, nakapatay ba kayo? Wala silang inaamin. Pero, ginamit nyo ba ang baril nyo? Ginamit nila ang baril nila. Pero hindi nila aminin na may napatay sila sapagkat marami ang bumabaril. Yun ang sabi nila. Pero may mga napatay. So, ang isang tanong diyan ganito, bakit kayo bumabaril? Bakit? Yun ang utos sa amin Yun ang sabi. Yun ang utos sa amin Alright? Now, tinanong namin sila, pati yung major Alam niyo ba ibig sabihin ng double barrel? Hindi. Yung tukhang, alam niyo, hindi. Basta't kami, sumusunod lamang kami sa utos. Di kawawa yung mga kapulisan natin. Di ba? I mean, sa akin lang, dapat lumabas na yung ating kapulisan na talagang dito nadaya dito. Katulad sabi ni Kong, deception po yan Even Colonel Espinido, sinabi niya na na-deceive siya ng Director General din ng kapulisan nung araw. He was deceived. Kaya lumabas na. Ito nakakapagtaka. Kita nyo, ang ating Pangulo accepted full responsibility. Pero yung Director General at that time, nilaglag niya ang kanyang mga kapulisan. He did not accept full responsibility. So anong ibig sabihin nun? Di ba? Yung sinasabi natin, yung level of knowledge, hindi kasi pantay-pantay yan So, kung nando kayo sa level na mataas, tapos ito yung order, hindi mo may baba talaga yung talaga yung order kasi ang gulo, may confusion. Tapos may hiding of the Memorandum Circular Number 16-2016.